Hello friends! Welcome back to my channel! Sorry sa nagdaang taon na hindi nakapag-vlog kasi puro mga walang kwentang video ang in-upload ko. Sorry if na-disappoint ko kayo. Pero, thank you sa panonood and hopefully mag-enjoy at matuto kayo sa lahat sa vlog na ito. So today, gumawa ako ng vlog tungkol sa physical education. Alam ko na may idea na kayo, so pag-usapan ulit natin to. At ipapakita ko to sa inyo through slideshow. So makinig at matuto. Love you! So, ngayon, pag-usapan natin ang physical education and its importance. So, kung may narinig kayong mga manok dito na tumutok-tugaok, ibig sabihin lang nun is umaga ngayon, hindi gabi. Anyway, pag-usapin natin ngayon kung ano ba talaga ang physical education. Alam ko naman na alam nyo na to. So, pag-usapan pa rin natin to, okay? Physical education. So, it is a class that students are required to take at school during primary and secondary. Education, psychomotor learning in play or movement exploration, setting, and to promote health. Char, English tuloy. So, sana naman na-gets nyo yun? Kasi kung hindi, edi pareho rin din tayo, hindi ko rin na-gets yun. Na-gets ko, konti lang. Joke lang. Pero, hindi lang primary at secondary school lang ang nag-apply nito, pati na rin mga colleges school. So, in 21st century, physical literacy is the first emerge in the sports literature before also being applied to physical education. Yun na nga, ang ingay na ng manok, pumangit na yung background ko. Pagpasyensahan nyo na po, kasi nakatira lang po ako sa squatter area, kaya maingay. So anyway, pumunta na tayo sa next chapter. So, the concept of physical literacy covers a variety of conditions for students. Like, itong lesson na ito ay makapagbibigay sa iyo ng motivation or makapagbibigay sa iyo ito ng confidence para gawin ang lahat ng mga activities or lesson na ibinigay sa iyo. Or even, makagain ka ng knowledge and understanding about dito. Pero, ang mga teachers and instructor natin ay gumagawa ng iba't ibang mga konsepto ng pagtuturo para daw ma-develop tayo in accordingly and appropriately for our success and of course daw in our education. So, sana naman nag-get nyo yun kung anong pinagsasabi ko. And by the way, sorry pala kung may naririnig kayong ingay kasi as what I said earlier, umaga pa dito sa amin. So, next topic ulit tayo. So, what are the importance of physical education? Number 1 is physical fitness. It helps us students to learn and improve our cardiovascular health and develop muscular strength. Continuation ito sa binasa ko sa slide kasi yun napag-iwanan. Number 2 is improvement in our academic performance. It helps us students to do better social studies by doing sports activities and also gain knowledge about it. Minadali ko na para hindi ako maiwan. Number 3 is social assimilation. It helps us to improve our social interaction in different activities that we students engage during our PE. So, actually guys, may point naman to. Kasi, to be honest, kulang ako ng mga social interaction. Kasi, to be honest talaga mahihayin ako. Although sabi nila,
joker daw ako, ganun. Pero to be honest talaga hindi talaga. Kung maging joker man ako, sa barkada ko lang yung pinakita, ganun. So, if time na sa PE namin, if yung teacher namin or advisor namin or instructor namin ay nagbibigay ng mga activities, dun lang ako napapakita ng mga sign ng social interaction. Kasi nga, yun na nga, hiyain ako. Also, we can learn how to cooperate through various group activities and form of teams and develop some leadership skills. So, totoo yun. Kasi when it comes to PE, if your teachers and instructor will give you an activities, then dun mo rin mararanasan na magkakaroon ka ng teammates or grupo or mapoprove mo yung leaderships mo. Number 4 is, ang PE daw ay makaka-reduce ng level of stress. Oo, totoo naman kasi yon. Kasi, minsan kasi yung mga instructor natin, magbibigay sila ng mga activities like magsasayaw daw tayo, ganun. So, ayun, parang makakalimutan mo na yung stress mo. Well, yes, sa'yo, oo, pero sa iba, maybe hindi. Pero nagdedepende rin yun sa estudyante if natanggal ba ang kanilang stress sa PE subject or hindi. So, ang panghuli ay ang health and nutrition. Kayo ba dyan mga friends, kumakain ba kayo ng mga gulay? If hindi, then congratulations. Sana naman paluin kayo ng mga gulang nyo dahil mapili kayo sa pagkain. So, importante naman talaga to para may matutunan din tayo kung paano tayo kumain ng tama at mag-ehersisyo ng tama. Kasi minsan tayo, inaabuso natin yung katawan natin. Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng mga eating disorders, ganun. So, syempre, ako naman tong magaling, hindi na totoo. Kaya ayon, nagkakabilbil na. Kain kasi ng kain para wala nang bukas. So, ayon. So, ngayon, ang next na topic na ating pag-uusapan ngayon ay ang skeletal system and functions and skeletal muscles or musculoskeletal system and functions. So, ano-ano nga ba ang skeletal system, skeletal muscles, or musculoskeletal system at ang mga functions nito? Skeletal system. So, obviously naman, ito yung mga buto natin sa katawan natin. So, ito ay nag-articulate or nag-joint with each other at nag-form ng mga joints na nagpo-provide sa ating katawan ng mga matigas na buto yet mobile skeleton. Mobile. Kayo na bahalang humusga. So, ang functions of skeletal system natin is nagme-maintain nito sa ating posture sa ating katawan. Ito rin ang nagbabalance sa ating katawan at also ito rin yung nagpoprotekta sa ating mga internal organs. So, once na madapa ka or ma-fall ka sa isang tao na alam mo naman na hindi ka mahal at nagtatangahan-tangahan ka lang, yung skeletal system, yung skeletal muscle, sila yung magpoprotekta sa katawan mo dahil sa katangahan mo. Habol ka kasi ng habol sa kanya eh. Alam mo namang hindi kanya mahal. So, skeletal muscles or musculoskeletal system, ito ay human body. So, ito ay napoprovide ng mga movement, stability sa katawan natin, shape, at also, ito rin ang nasusuporta sa katawan din natin. So, na-subdivide ito into two broad system. Ito ay mga muscular system at skeletal system. Ano nga ba ang muscular system? So, besides sa muscles natin, yung muscular system natin is nagko-contain ng mga flexibilities na naka-attach sa muscles natin into the bones. Including sa lahat ng mga muscles na naka-attach sa ating katawan, ang skeletal muscles natin ay particularly yung unang nag-produce ng mga movements sa body joints natin. So, yun
lang yun, guys. Hopefully, nag-enjoy kayo. Oh, by the way, hindi pala ako nagpapakilala. Hehe. Ako nga pala si Giselle Salonoy, first year college at isang BSIS. Section A. Pagpasyensyahan nyo na kung puro mga anime yung background ko. Kasi isa po akong otaku. Means anime lover. So, yun na yun guys. Thank you so much sa panonood. At sana naman na-enjoy kayo sa panonood. Although boring, hindi nyo nakita ang pagmumukha ko. What's the point naman kasi? If ipapakita ko pang mukha ko. If yung makikita nyo lang naman ay bugs ko lang. And thank you din sa mga manok at sa mga motor na ang iingay. Diyos ko Lord, sinira nyo yung video ko. That's for all today guys. Bye!